Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal sa patuloy pong pinagkakalob niya sa aking privilege opportunity na patuloy pong magamit niyang instrumento upang makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga mensahe salita, mga salita po ng ating Panginoong Diyos na magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay, mga salita ng ating Panginoon na magbibigay ng sapat na kaalaman tungkol sa kanyang kalooban at patuloy mga salita ng ating Panginoon na magpapatatag sa ating panalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Love God First. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais pong iparating o ipabahagi ng ating Panginoong Diyos ang susi upang tayo'y magkaroon ng genuine love o yung totoong pag-ibig sa ating mga kapwa. Ayan po, dahil napakahalaga ng pagkakaroon ng genuine love. O because if we have a genuine love in our heart, napakadali po sa atin ang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kapag po daw meron po tayong genuine or totoong pag-ibig na naghari sa ating puso, napakadali po nating gawa ng mabuti ang ating kapwa. At kapag meron po tayong totoong pag-ibig sa ating kapwa, madali naman po tayong makapagpatawad. Yan po ang nais iparating sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, ang patuloy po tayong magkaroon ng genuine love o yung totoo at purong pag-ibig. May mga tao kasing akala nila kapag nagsasabi sila ng I love you sa mga tao, akala nila genuine na yun, no? Pero may mga kasing nagsasalita lang ng mga ganung bagay para makuha lang yung mga sarili nilang interest, di po ba? Marami naman pong example dyan. Example, may mga gustong makuha yung isang tao sa isang sasabihan niya ng I love you, pero pag nakuha niya na yung loob ng sinabihan niya ng I love you, then may nangyari na, tapos in the end, nawawasak at nasisira. At tandaan po natin, kapag meron kang totoong pag-ibig o genuine love na naghahari sa puso mo, hindi mo gagawin yung mga bagay na hindi tama, di po ba? Hindi ka gagawa ng ikapapahamak ng iyong kapwa kapag meron pong naghaharing totoong pag-ibig sa puso mo. Kaya sa mensaheng ito, nais pong ibigay ng Panginoon yung susi. Paano tayo magkakaroon ng genuine love o yung totoong pag-ibig sa ating kapwa? Ang pinakasusi po upang magkaroon po tayo ng tunay na pag-ibig sa ating puso ay ang unahin po muna nating mahalin ang ating Panginoong Diyos. Kasi po, imposible na magkakaroon tayo ng totoong pag-ibig sa ating kapwa o magkakaroon tayo ng genuine love sa ating puso without loving God. Ayan po. Dahil kapag inuna po nating minahal ang Diyos, tuturuan niya tayo kung paano magmahal ng tunay sa iba. Yan po yung susi. Yung kailangan mo munang maunang mahalin ang Diyos upang magkaroon ka ng totoong pag-ibig sa puso mo, dahil ang Panginoong Diyos ang magtuturo sa iyo kung paano talaga gamitin yung pag-ibig o ano yung mga sangkap ng pag-ibig na dapat natin paghariin sa ating puso. Ganito po ang nasusulat sa book of 1 chapter 4 verse 20. Kaya po upang malaman natin why loving God first is the key to having a genuine love. Ayan po. Book of 1 chapter 4 verse 20, ganito po ang nasulat. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano pa kaya niya iibigin ang Diyos na hindi nakikita? Di po ba? Napakaganda pong mensaheng pinagkaloob po sa atin ni Prophet Juan na sabi niya, paano daw natin kayang ibigin yung ating kapwa na nakikita na natin kesa doon sa ibigin natin yung Panginoong Diyos na hindi po natin nakikita? Imposible po daw yon. Imposibleng kaya nating mahalin ang Diyos na napupuot naman tayo sa ating mga kapwa. Marami kasing ganito, mahal ko yung Diyos, pero hirap naman po silang magpatawad. Yan po ang katotohanan. Kaya po sinabi ni Prophet Juan na imposible, sabi niya, kung napupuot ka sa kapwa mo, imposibleng masasabi mong minamahal mo yung Diyos. Eh, yung kapatid mo nga na nakikita o kapwa mo na nakikita mo at nakakasalamuha mo sa araw-araw,
ay hindi mo kayang patawarin, paano mo pamamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita? Kaya po, ang susi para magkaroon po tayo ng genuine love o yung totoong pag-ibig sa ating mga puso ay yung ibigin muna natin ang Panginoong Diyos higit sa lahat. God love first. Ayan po, kailangan po mahalin muna po natin yung ating Panginoong Diyos bago po maghari yung totoong pag-ibig sa ating mga puso. Kaya po, nais pong ipabahagi ng ating Panginoong Diyos sa atin ito at magiging ano rin po natin to, magiging patnubay at gabay rin po natin to, lalong-lalo na sa mga taong patuloy na dumaranas ng mga kasiraan, yung mga madaling ma-offend, yung mga taong maraming kaaway. Tandaan po natin, kapag meron po daw tayong totoo at genuine love na naghari sa ating puso. In book of 1 Peter chapter 4 verse 8, ganito po ang nasulat. Book of 1 Peter chapter 4 verse 8. Sabi po, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ang salita Biblia o yung ASN Bible version, ang sabi po doon, kapag po daw meron kang genuine love o totoo yung pag-ibig na naghahari sa puso mo, kahit po daw gaano kalaki ang pagkakamali, pagkakasala na nagawa ng iyong kapatid o kapwa, ay madali mo po daw itong mapapatawad. Kaya, nais po ng ating Panginoong Diyos na kailangan po nating unahin siyang mahalin. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang magtuturo at magtatanim sa ating puso upang maging tunay at ganap yung pag-ibig na linalabas nito. Higit sa lahat, madali po tayong makakapagpatawad. Kaya po maraming taong hirap magpatawad dahil hindi naman po nila talaga mahal ang Diyos. Dahil kung mahal mo ang Diyos at nauna yung pagmamahal mo sa Kanya, guarantee po yon, ipapasok ng Diyos ang totoong pag-ibig sa iyong puso. At dahil dun sa totoong pag-ibig na itinatanim ng Diyos sa iyong puso, madali po tayong makapagpapatawad. Kaya po sa Book of Peter, kahit po, sabi niya, gaano kalaki o kadami yung pagkakamaling pagkakasalang nagawa ng iyong kapwa o kapatid sa iyo, because of doon sa genuine love, madali po tayong makakapagpatawad. Yan po ang kahalagaan ng pagkakaroon ng totoong pag-ibig na naghari sa ating puso. Saying I love you ay hindi po yon guarantee na yung nagsalita sa iyo ay tunay na nagmamahal sa iyo. Pwede niya pong gamitin yung salitang I love you upang makuha lang niya po yung kanyang interest. Di po ba? Maraming mga taong gumagawa na akala mo mahal na mahal ka nila, pero hindi naman po genuine yung pagmamahal nila sa inyo. Kaya po, nasisira, konting bagay lang, nawawasak yung mga itinatayong relasyon because hindi po totoo yung pag-ibig na naghahari sa kanilang puso. Magiging totoo lang po yan at magiging genuine lang po yung pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Tandaan po natin, kapag inuna nating minahal ang ating Panginoong Diyos. Kaya po sa mumuting mensaheng pinagalo po ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, patuloy pong akong nagpapasalamat dahil patuloy niya po tayong binibigyan at sinusubuan ng mga mensaheng patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Muli po, ibinabalik ko sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.